Hello guys! So, ang topic natin for today, paano makaka-recover ang isang babae matapos masaktan sa pagtataksil ng lalaki? Hindi biro ang masaktan sa pagtataksil. Hindi lang puso ang nadudurog, kundi pati tiwala, pagkatao, at minsan pati paniniwala sa pag-ibig. Ang pagtataksil ay hindi katapusan ng mundo. Maaring nasira ang tiwala mo pero hindi ang buong pagkatao mo. At oo, posibleng maghilom ang sugat, hindi agad-agad pero unti-unti. So sa video na ito, tatalakayin natin ang mga konkretong hakbang kung paano makaka-recover ang isang babae mula sa sakit ng pagtataksil. Hindi ito simpleng move on, kundi totoong pagbangon emotionally, mentally, spiritually. Handa ka na ba? Simulan na natin. So at number 1, tanggapin na nasaktan ka. Ang unang hakbang sa paghilom ay ang pagtanggap. Tanggapin mong nasaktan ka. Tanggapin mong nasira ang tiwala mo. Tanggapin mong may nangyaring hindi mo deserve. Madalas, pinipilit nating maging matatag agad. Okay lang ako. Kaya ko ito. Pero sa totoo lang, hindi. Walang mali sa pag-iyak. Walang kahinaan sa pag-amin na nasaktan ka. Dahil ang hindi mo inamin, hindi mo matutulungang gumaling. Isulat mo ang mga nararamdaman mo. Umiyak kung kailangan. Huminga ng malalim at sabihing nasaktan ako pero hindi ako mananatiling sugatan habang buhay. Okay? Number 2, putulin ang komunikasyon. Isa sa pinakamahirap pero pinakamahalagang hakbang ay ang pagputol sa komunikasyon. Walang closure? Hindi mo kailangan ng closure mula sa taong sumira sa iyo. Ang kailangan mo ay katahimikan at distansya para makapag-isip at makapaghilom. Bawat mensahe na matatanggap mo mula sa kanya ay para muling pagsundot sa sugat. Bawat kumusta niya ay pwedeng bumalik sa isip mo na baka may pag-asa pa. Pero kung talagang mahal ka, hindi ka niya ipagpapalit. Hindi mo kailangang pakinggan ang mga paliwanag ng isang taong sadyang sinaktan ka. Putulin mo na ang koneksyon sa taong hindi ka na kayang panindigan. Hindi ka mahal niyan, okay? Number 3, alagaan ang sarili. Kapag nasaktan tayo, parang nawawala ang gana sa lahat. Kumain, matulog, kumilos. Pero ngayon, higit kailanman, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Simulan mo sa mga simpleng bagay. Kumain ng tama, matulog ng maayos, maglakad-lakad, o kahit simpleng pagligo at pag-ayos ng sarili. Hindi ito pagpapanggap na okay ka na. Ito ay pagpaparamdam sa sarili mo na mahalaga ka. Gusto mo ba ng revenge body? You know? Hindi para ipamukha sa kanya na nagkamali siya, kundi para ipaalala mo sa sarili mo na deserve mong alagaan ang sarili mo. Hindi dahil sa kanya, kundi para sa iyo. Okay? Number 4, humingi ng tulong. Hindi ka nag-iisa. May pamilya ka, may kaibigan ka, at kung wala kang malapitan, may mga counselor, support groups, at komunidad online na maaring makinig. Ang paghahanap ng tulong ay hindi kahinaan. Ito ay tanda na handa kang ayusin ang sarili mo. Minsan, ang simpleng kwento sa kaibigan ay may hatid na kaginhawaan. At kung kailangan mo ng professional help, huwag kang mahiya. Minsan, ang paghilom ay nangangailangan ng gabay. Huwag mong sarilinin ang sakit. Mas gumagaan ito kapag may kahati kang tunay na nagmamalasakit. Okay? Number 5, balikan ang mga nakalimutang pangarap. Noong kasama mo pa siya, baka marami kang isinantabi, mga pangarap, passion, hobbies, o simpleng kalayaan na nawala. Ngayon, ito ang panahon para balikan ang sarili mong mundo. Ano ba ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo noon? Ano ang gusto mong maabot? Mag-aral ulit,
mag-travel, magsulat, kumanta, sumayaw. Gamitin mo ang panahon na ito para ilaan ang oras at enerhiya sa sarili mong pag-unlad. Ang pinakamagandang revenge ay hindi paghihiganti, kundi pag-angat. Kapag nakita mo ulit ang sarili mo sa salamin at ngumiti, yun ang tunay na tagumpay. Okay? Number 6, magpatawad, pero hindi para sa kanya. Minsan ang galit ang pinakamabigat sa lahat ng dinadala. At habang bitbit mo ito, ikaw ang nabibigatan, hindi siya. Kaya ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Hindi mo kailangang sabihin sa kanya, hindi mo kailangang makipag-ayos, pero sa puso mo, sabihin mo, pinapatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng galit na ito. Kapag natuto kang magpatawad, doon mo mararamdaman ang tunay na kalayaan. Punta na tayo sa number 7. Palakasin ang espiritual na koneksyon. Sa mga panahon ng pagkawasak, isa sa pinakamalakas na sandata ay ang pananalampataya. Kahit anong relihiyon mo, ang spiritual healing ay nagbibigay ng kapayapaan na hindi maibibigay ng kahit sino. Manalangin, mag-meditate, magbasa ng mga inspirational na mga texts, dumalo sa worship o simpleng tumahimik sa isang sulok at huminga ng malalim. Ipaalala mo sa sarili mo na hindi ka nag-iisa. Ang Diyos o ang universe o ang lakas ng loob mo, nariyan pa rin. At ang plano ng buhay mo ay hindi nagtatapos sa pagkabigo sa pag-ibig. Ang sakit ay pansamantala, pero ang lakas na makukuha mo mula sa spiritual na grounding mo, yan ay panghabang buhay. Okay? So, mga Lods, hindi madali ang dinadaanan mo at walang sino man ang may karapatang sabihin sa iyo kung kailan ka dapat mag-move on. Pero tandaan mo ito, ang babae na marunong magmahal ay marunong ding bumangon. Ang sugat ay hindi mo kasalanan, pero ang paghilom nasa kamay mo. Panahon na para piliin mo ang sarili mo. Panahon na para gumising ka na hindi na siya ang iniisip mo, kundi ang sarili mong kapayapaan, pangarap at kalayaan. At isang araw, magugulat ka na lang, hindi na siya ang laman ng puso mo, kundi isang mas matibay, mas matatag, at mas masayang ikaw. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.